this morning, atong ipadayon mga kaigsunan ang pagtuon sa disobedience. Ika-45 na ni. Unya, it is very dangerous nga magpadayon ta sa atong kinabuhi nga masinupakon. Kay unsa may reason sa authority nga gihatag sa Ginoo nato? Supakon o tumanon? Unsa may reason nga nung naana sila sa atong kinabuhi? To destroy us or to help us win? Diba? O sige, kinsa man ang mga authority sa atong kinabuhi? Sugod ta sa panimalay. Papa ug mama. Kung wala si papa, si mama. Kung naa si papa jud. Dili pwede nga adto ka mutago ni mama. Authority according to the will of God. God, Father, family. Arita sa government, kinsa may authority? Ang government officials. President nagsugod hantod sa kinaubsan ngadto barangay captain mga igsoon. Apil na tanod. Authorities na sila, so kung panalitan corrupt na sila, sa mga tao kay ang mga tao may gabutang diha. Mao nagingon sa Bible kung ang king wicked, mag-suffer ang mga tao. Pero kung ang leader kanang godly, magmalipayon ang mga tao. Gisulti na sa Ginoo daan. Mao na mag-careful gyud ta sa pag-vote. Di ta magsigig reklamo kung mulutaw na mga kaigsunan, sipyat gyud ta. Di ba? Mao na nga sa sunod atong tarungon, mag-ampo gyud ta sa Ginoo nga di ta mailad. Kay pag mailad ta mga igsoon, unom ka tuig. Unom ka tuig mag-antos ta. Kay naa man gyud sa presidency ang pinaka source kung unsay may tabo sa nasud. Kay naa man sa president ang pinaka-ultimate power sa government. So, authority, atong respetuhan. No, pag musuki na siya sa kabubuton sa Ginoo ang authority, diha pa ka mo choose sa Ginoo rather than men. Mao na siya ang principle. Pag Ginoo nay kaatbang niya, diha pa ka mo pili sa Ginoo gyud ta. No? Kung ang authority nimo makita na gyud nga siya wicked. Ingon ana sa simbahan, kinsa may authority nimo? Ang pastor. So, obey. According to the Bible, listen, unya obey. Nya sunda ang iyang pagtuo. So, sa imong pagsunod, mga igsoon, makita nimo nga ang Ginoo mulihok. Kay iya man ang plano. Pero kung mulihok ka sa imong kinabuhi outside of the plan of God, tanaw na kaniya, sige, paningkamot dihag imo. Muna dili ta mo tuo ana mga kaigsunan nga lihok tao aron tabangan tika kay wala di na maoy phrase sa Bible. Follow God, obey Him, and He will walk with you. Dili kay bisag unsa ra imong lihokon sa ato pa kanang mga dautan diha magampo mo sana before manulis nga di sila madakpan. Ang kanang gadag manok padong sa bungan magampo man na para makadaog daw iyang manok niya sugal man na. Are you listening? Mao na mga kaigsunan dili tanan nga mulihok siya kanang tabangan sa Ginoo. Pero kung mosunod ta sa kabubuton sa Ginoo, mo na tabangan ta sa Ginoo. Mo na ato rin badlungon atong kaugalingon aning disobedience kay matag usa nato naagyud ta ana. So, sa di pa nato ipadayon magampo ta, let's all stand. Our gracious Heavenly Father, Lord, thank you once again for this morning. I pray that you will bless us, dear Father, with your message. I pray, Lord, na sa pagpaminaw sa matag-usa karon, among gipangayo, Lord, ang imong kaalam, among gipangayo ang imong presensya. As you promised us, Lord, 2 or 3 nga mag-gather sa imong ngalan, naa ka sa taliwala niini. And we acknowledge your presence, O God, sa among kinabuhi o sa among taliwala. And we thank you for the Holy Spirit nga mao gi among teacher, nga mao imong pasabot sa imong pulong this morning.
we are just a vessel, Lord God, nga imong gamiton kung ihatag namo ang among kinabuhi nimo. And so please use me this morning, Lord, to be the deliverer of your message. And I pray that I could deliver your message according to your will. So please lend me your boldness, your power, and your wisdom, O God. And let this be done, Lord, for your glory in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is a choice, mga igsoon. Eat the good or taste the sword. Unsay gusto nimo sa imong kinabuhi, magkaon ka sa nindot nga klase nga kinabuhi or tilawan nimo ang espada sa Ginoo. So, ikay pili ani. So if you want to taste the wrath of God, then disobey. But if you want to taste a good life in this world, then you must obey. Alright? So number 1, atong isgutan the blessing of obedience. Ang panalangin sa pagkamatinumanon. In Isaiah chapter 1 verse number 19, usay gingos Bible dinhi mga kaigsunan, if ye be willing and obedient, ye shall eat what? The good of the land. I-provide na sa Ginoo. Dili na kakinahanglan kuan pa ka, makapoy pa kag pangita ug asa na dapit. God knows where. And He is your guide. He is your teacher. He is your everything. And He is the provider. And that is why sigurado kayo nga makuha gyud na nato ang provision because it is God who created that provision for you nga nag-guide nimo. Nakuha nato mga igsoon. Pareha na sa mga ginikanan nga definite kay sila sa ilang pag-guide sa ilang anak because na-experience na nila, and that is why sure kayo sila, pero ang anak, naara niya kung mutuman ba siya og di. Nga kung ang anak, magmasinupakon siyang ginikanan, so mo experience siya sa iyang kaugalingon, mo siya ni back to zero, nga indefinite. Pero kaning naanay na naka-experience, maminaw gyud ta. Kaya nga naman, naka-experience naman siya. So, kinsa pa may mas labaw pa kaysa Ginoo, aning kalibutan na? Kinsa mo labaw sa iyang kaalam, kinsa mo labaw sa iyang nahibawan, kinsa pa'y mo labaw mga kaigsunan sa experience lang isgutan. Ha? Unya, gihatagan pag yuta og written word. It means, nasulat, mahitabo. Kaya kung nakasabot pa lang yuta, nga ang tanang nahisulat, mahitabo. Uy, tunan yun na to, kay may tabo man Ato yun yung ipanabi dito sa atong mga loved ones, kaya nga naman, may tabo man Daliman ka ang usa ka bersikulo mga kaigsunan, for the wages of sin is death. Pero na gift, another choice nga imong buhaton sa kinabuhi. Udawat ba ka sa gasa, or bayran nimo imuhang wages, kaya na imo sala, bayran nimo. Importante man ang mahibaw-an, because it is true, it is written. Ang bayad sa atong sala, kamatayon, which is imperno. Apan ang gasa sa Dios, kinabuhing walay katapusan, kaluwasan man na. Unya adto ka ana sa langit, so duha ka lugar ang adtuan sa tao, abot sa iyang kamatayon, langit o imperno. Nahisulat man na. Unya, tanawa, kung mao ba na talk of the town? But mangutan ako, is it important? Asa may mas importante pa ana? Ang papangitag kwarta? Biyaan naman na nimo gyapon. Kinsa man nga tao nga nailhan ninyo nga sa diyang namatay siya, tanan niyang bank account mga igsoon gidaan niya sa lubnganan. Tanan niya kayamanan. Di na maugmaan, kauto na mga igsoon. Di na nimo madangad to sa lubnganan kanang imong nahaguan. Nakasabot na mga kaigsunan? Mao na nga gitagaan tag trabaho sa Ginoo nga madana to dito sa iyang gingharian ang atong paghago diri. Ang pagpanghatag sa gasa nga gihatag sa Ginoo nato para makaadto ta sa iyang gingharian, which is the gospel of the Lord. Importante na, but it is not the talk of the town.
Dili mo'y madunggan nimo nga giistoryahan. Nga mao'y concern kay mga tao, uy, nakadawat na kasagasa. Unsa naman pag ang istorya madunggan nimo, uy, nangatag biya ito ayuda, nakadawat na ka. Nabiya ito himungan. Mas mahimo pa ng istorya sa barangay. Nakasabot ha? Mas mahimo pang istorya nga naay artista mo anha ron sa kanang SM nga bag-ong gitukod nila, unsa na nga kuan? Arena, SM Arena, nga ilang giplanuhan si kinsabi Bruno Mars sa tanawa di makaibaw ta nagi makaibaw niya mahimo na siyang talk of the town nalan labi na kung matinuod na ala mahimo gyud na magbalita na dai na uy si Bruno Mars mo na sa SM kuan Arena pero si Kristo kay mobalik kay nag-announce naman gi-announce naman ni Kristo. Amen. Behold, I come quickly and my reward is with me. Amen. To give every man as his work shall be. Gi-announce na sa Ginoo, I will come again and receive you unto myself. Gi-announce na sa Ginoo ang iyang second coming. Pero nga nung wa man ta na excited og panabi nga, uy, mubalik kay ang Ginoo baya. Aron kuhaon niya ang nakadawat sa gasa. Unyang mubalik na ang Ginoo niya, ang imong higala wa kadawat sa gasa, mabilin. Kay ang kuhaon na sa Ginoo ang nakadawat sa gasa. Patanawag unsay panalangin sa magtuman. Dako kaayo, but only if you are willing and obedient. So sa gihatag sa Ginoo nato nga opportunity, we shall eat the good of the land. Ngano man, ingon ang Ginoo, kung makadala na ka og prutas nga magpabilin, pangayo bisag unsa. Ay kung ingna ang imong pangayoon dili good. Naunsa good ka good. No imong pangayoon kanang yung good for you. Pero isusi sa na si Ginoo, good ba gyud na para nimo? Kay daghan kayo para nato, good para nato, but we are not guided mga kaigsunan, but ako mo rest assured na lang gyud ko nga kung ikaw gipanalanginan ka sa Ginoo kay namunga ka, nag-discipleship ka, masakto gyud ang imuhang request. Kay hasta sa imong prayer giniyahan man ka sa balag espiritu. So, importante mga kaigsunan nga makasabot ta asa di ta unsa day gipabuhat sa Ginoo nato. So, gisige man na natog ingon. Mangabig lagi tag kalag. Manulti lagi ta sa gasa nga gihatag sa Ginoo nga kung obedient ka panalanginan ka sa Dios mga kaigsunan. In Deuteronomy chapter 28 verse 2. Deuteronomy chapter 28 verse 2. Ingon sa Bible, and all these blessings Tanawa inyong Biblia. Kaning tanang panalangin imong pangitaon? Pangitaon ba ang panalangin? No. Unsa mo eh? Ang giingon sa Bible, and all these blessings shall come on thee. Muabot na kanang gikupta nimo karon nga imong gipangita unya gipalay-an nimo ang Ginoo dili na panalangin. Mao nay buguba nimo. Na dili lang kay moanha nimo kusog man kamudagan. Ni doon ng panalangin ni dagan man ka. Unsay giingon sa Ginoo? And overtake thee. Bisag unsa ka pa kakusog mudagan, idlas pa kas baboy ihas. Tanawa, ma-overtaken ka, madakpan jud ka sa panalangin. If thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Kung maminaw lang gyud ka sa gisulti sa Ginoo, kung maminaw lang gyud ka sa gitudlo sa Ginoo, dili na nimo angay pangitaon imong kinabuhi. Gi-prepare na sa Ginoo, panalangin na nga imong dawaton.
Pero mao lagi kung dili ka nagtamod sa pulong sa Ginoo, wa ka nagpangutanag unsay buhaton nimo sa imong kinabuhi, mao nang gipangita nimo didto sa kalibutan. Mao na ang mga motivation nga imong gipandawat, katong mga motivation, mga igsoon nga mga kugihan nga mga tao, mga unbelieving people. Pero di ara sa Bible ang atong guide. Wala sa kalibutan mga kaigsuonan. If you want a good life, follow God. Listen to Him. He knows kung asa na dapit. In John chapter 14 verse number 23. John 14:23 mga kaigsuonan. Unsay gisulti sa Bible? Ano ha? 14:23. Jesus answered and said, si Kristo nagsulti unto him, if a man love me, mao ni pagpamatuod, ang pagtuman nimo, pagpamatuod nga love nimo ang Ginoo, he will keep my words, and my Father will love him. Unsa kanindot sa kinabuhi kung gihigugma ka sa Ginoo. Gihigugma nagutadaan mao nang gipadad-an ta sa iyang bugtong anak. Pero kani nga klase nga gugma is something special. Above than the generic love nga gihatag sa Ginoo sa John 3:16. So kung ang John 3:16 nga gugma nga gihatag sa Ginoo sa tibuok kalibutan nakahatag og kaluwasan nato mga kaigsuonan. Kani nga gugma specific para sa iyang mga anak. Unsa man ni? Luwas naman ka. Unsa may unod aning gugmaha? Ha? Ang kinabuhi nga malipayon, abundant life, blessed yun. And my Father will love him and will come unto him. Unya, i-make sure pag yun sa Ginoo ang panalangin. Tara. And make our abode with him. Nakuha ninyo mga igsoon? Tungod kay gisunod nimo ang Ginoo, gikuyugan ka sa Ginoo. Unsay feelings kung ang imong ginikanan billionaire, unya kuyugan ka sa paglakaw nimo? Magpanghadlok ba ka? Pero maglakaw ka mga kaigsuonan sa kulon. Wa gisod imong bulsa. Daghan ba kayo dihang mga baligya sa kilid-kilid, magbantay gyud ka oy. Kay bisan ka na, di ka ka-afford. Manas magana nimo dihang mga prutas diha mga igsoon, mukatag na gantusdan, good as sold. Mabunog jud kag di ka mo bayad. Pero ang kuyog nimo mga igsoon, ang imong ginikanan nga pirtin datua, bisag adto pa ka sa Rostan, adto pa ka sa SM, bisag asa ka magsuroy mga igsoon, adto sa New Star dito na mga tindahan dito nga mga ngilngig kayo mga branding. Ang ilang mga gipambaligya, di ka mahadlok magpunit-punit. Pero musod ka ng lugar mga igsoon, kay baw kang wa jud kay nahot, bisan na lang paggunit. Imo jud kuptan imong kamot, di iyo ko maggunit gyud kay basig hasta gunit ani naibayad. Ingon ana ta ang atong feelings. Pero tanawag unsay saad sa Ginoo. He will make his abode sa tao nga mo keep sa iyang commandment. Nga mo keep sa iyang pulong. So how important ang pagbasa sa pulong sa Ginoo? Very important. Did you do it? Muna ka, yes, I did it my way. Usip sabot, imong schedule, imong gana, imong gusto. So mangutan ako, kapila sa usa ka semana ka magbasa sa Bible. Ako na di magsimba. So, usa. Asa pa? Di, mo tambong sa kong Wednesday. Duha. Tanawara ka? That is your way. Ang gusto sa Ginoo every day. Ang gusto sa Ginoo night and day. Ang gusto sa Ginoo all the time. Ang gusto sa Ginoo siya masunod. Ngayon na ita kagrabe po sa Ginoo manipulative. Mga kaigsuonan, bahala nag-usay tawag ni Mus Ginoo sa iyahang kabubuton, siya masay tag-iya nimo.
Kinsa man ka nga mo reklamo niya. Kung wa ka gibuhat sa Ginoo, di man ka mahimong tao. Na mayon din ang tao kay kuan man ni subidahon kay nigutok ang tao. May pagwa ko niya gibuhat, kung iunanim din magkalisod ko, kung musunod pa lang gyud kaniya, nindot man ang iya plano nimo. Mo na sakit ang dance kinabuhi nga imong gisubay tungod kay imo man nga way. Gikantahan na gud kaana ni Frank Sinatra god. Sa I did it my way, nagsugod gyud na, and now the end is near. And so I face the final curtain. Wag gyud panalangin diha. If you are walking in your own way, doon na lang ka, iniphan na imuhang mga lakang. Pero kung arita mo sunod sa Ginoo mga kaigsunan, abundant life. Nag-abide ta sa iyang mercy, sa iyang provision, sa iyang protection. Kompleto mga kaigsunan. Gikuyugan ta sa Ginoo. Unsa pay mas lindot ana? Atong hinumduman ni, obedience is the key that unlocks God's blessings. If you want the blessing of God, make sure that you are obeying. Alright? So, mao na siya madawat nato kung mutuman ta. You are eating the good from God. What about the other one? Number 2, the burden of rebellion. Pag rebelde ang imo kasing-kasing, bugat ang kinabuhi. Kay madaladala man na nimo, kung rebelde ka sa balay, muadto ka sa gawas, madaladala na nimo. Unya daghan kaayo makatimaho sa imong pagkarebelde. O man na mapaniglahan ka. Mao na daghan kag kaaway bisan sa gawas. Bag-o pa nimo nakailang nga tawo makatimaho magyud na nga rebelde ka. Mao nang dili nindot ang inyuhang encounter. Dili blessing. Di ka blessing. So, dili gyud panalangin ang mga lugar nga imong adtuan. Isaiah, balik ta sa Isaiah. Isaiah chapter 1 verse number 20. Usay gingon sa Bible, but if ye refuse and rebel. Kung mo refuse ka, unya mo rebelde ka. Usay gingon sa Bible, ye shall be devoured with a sword, for the mouth of the Lord hath spoken. Dili tao gaingon. Mao na kung ma-devour na ka tungod sa imong pagka-disobedient, ayaw kasabi o kasuki si pastor. Kaya nga naman, that is because of what you do. Tungod na sa imong gibuhat. Dili na tungod sa kanang nasipyat man ang Ginoo. Di masipyat ang Ginoo, mga igsuon. Kung nasipyat man ni atong kinabuhi, ato ni, resulta ni sa atong gibuhat. So that is why, tunig yun na, ang kanang kinabuhi ni mo, naana sa pulong sa Ginoo. Gitawag na og the word of life. Giya na sa Ginoo, mga kaigsuonan. So kung imo nang tumanon according sa gisulti diri sa Isaiah 1:20, but if ye refuse, di ko. Manimba ta, di ko. Basa tag Bible, di ko. Kanding jud ka. Di ba sa kung sa isulti nimo sa kanding, ag iyang tubag, de. Wag gila itubag ang kanding, kanding jud ka basta pulong sa Ginoo na isgutan, di gyud ka ganahan. Ang kanding is the representation of the unbelieving people. Ang karnero, mauna siya ang representation sa mga anak sa Diyos. Di ba? Mauna nga, tanawan na imong kagalingon. Unsa may nanimaho diha, kanding o karnero? Ayun, nag-ana. Usay mailad ta, karnero unta ka ni anak maka. Kanding mantinghay ko. Ayaw na diha dapita. No, kay boga kanang dili kayo ma-expose, mapanos mo guna. Ay na lang pagkamayng laki diha. Tepa, nagsunod ta?
Importante mga kaigsunan nga willing ka, importante nga maminaw ka, dili ka mag-refuse. Kay after refusal, rebellion. Unsay may tabo, ma-devoured ka with the sword. Do you want to taste the sword? Hindi ka, ilugon ako ang sword. Sige, be. No? Ang sword diha, nag-represent pa na sa bunal sa Ginoo. For the mouth of the Lord hath spoken it. Di na nimo mailog mga igsoon kay ang sword diha is the word of God. So man nimo. Di ba? In Proverbs 13:13. Proverbs 13:13 please. Unsay gingos Bible diri? The Bible says, whoso despiseth the word shall be destroyed. Refusal man eh. Nganong imong i-refuse, gi-despise nimo, ma-destroy ka. But he that feareth the commandment shall be rewarded. Kasagaran sa kinabuhi, duha ra gyud choices gyud. Di ba? Duha ra gyud choices. I-despise ba nimo ang pulong sa Ginoo? Or imong dawaton ang pulong sa Ginoo? Kay ang nagkeep sa commandment, naay kahadlok sa Ginoo, naa nagsunod sa mando sa Ginoo, ma-reward gyud, ma-rewardan. And that is the word of God. Dili na nimo makuan mga igsoon nga mayon ta may tabo kana? Yes. Sigurado kana? Lagi. Tanan nga nasulat sa pulong sa Ginoo may tabo gyud ni. Ang pinaka-imposible mga kaigsunan tuhuan sa tao, iyabyab sa Ginoo ang kalangitan. Mutuo mo, may tabo na? Yes. Di ko mutuan ay maigo ta. Wa naman ka diri kung luwas ka. Kanang nagsigi og kanang wish kintahay anang falling star. Wa jud ka kasabot sa imong gipangayo. Mainta makakita kog falling star. Wa kasabot unsa kadako ang star. Kalayo ana nya makit-an gyapon. Wa ka abi ni mong bumilya ra gidako ana. Tuo makana mga cartoon nga salida mga igsoon nga nay falling star nya nasaw nila nasaw. La kuyawag gud kagamay ana nya pag-abot dito nakit-an gyapon. Murag bula sa kanang tennis ba. Ibutang kuno na dito kuno kanang dito tumoy-tumoy dito sa bridge sa kuan. 8 kilometers man na. Kanang sa Sisilex. Ibutang kuno ang tennis ball dito nya kolore unsay color diha makatag-an ba kag unsay makita pa na nimo. Bisan pagbutang kag suga. Kalayo anang nahimutangan sa bituon. Unya nagtuo ka ana kagamaya musika pangita. Naot pa na ay falling star. Agoy wa ka kasabot ang Ginoo naminaw nimo ba wa ka kasabot sa imong gipangayo. Tagaan gay ti ka hagbungan ti kag bituon. Mawagtang gina imong gitindugan. It takes only one star to demolish earth. Ingon na kadako ang bituon mga igsoon. Kay pa nakasabot ha? Mo na isig patakag pangayo diha og unsay gusto nimo? Falling star. Unya, mo wish pa ka, mo wish. Dara pulong sa Ginoo na diri atong kinabuhi. Ay na sige wish diha. Read, understand, obey. Kay ang disobedience naagyoy bugti, distraction mga igsoon. In Jeremiah chapter 17. Jeremiah 17 please. Verses 21 to 23 unya lukso ta sa verse number 27. Ingos Bible verse number 21. Thus saith the Lord, take heed to yourselves, pagbantay, and bear no burden on the Sabbath day, nor bring it in by the gates of Jerusalem. Asa may atong Jerusalem? Diri. Musud ka diri, ayong tanda na imong problema kung asa ka.
isubmitar na sa Ginoo, isurrender na sa Ginoo, kay kanang imong problema mura nag-firearms. Gidili ang firearms diri sa sud. Tanawa dito, naglagot ka. Kay kanang nakakita baro kag away along the way. Gidaan mo diri, gida kag firearms. Ang imong igsuon sa pagtuo, napahimungtan nimo. Nabutahan ba? Ibilin gyud na nimo sa Ginoo, Lord. Tangtanga gyud ni tanang mga kabugaton sa akong kasing-kasing kay mag-worship ko nimo. Mando na sa Ginoo mga kaigsunan. Ayaw pagdala og burden. Ya pastor, akong bisita kay burden ra ba na iyang apelyido? Di ba, burden man na, burden. Tanong agpaminaw po, oy. Burden ang akong giingon. Burden ang giingon sa Bible. Dili, burden ha. Burden. Ayaw dad-a diha sa imong Jerusalem. In verse 22, neither carry forth a burden out of your houses on the Sabbath day. Neither do ye any work, but hallow ye the Sabbath day as I commanded your fathers. Hallow the Sabbath day. Ipakabalaan ang adlaw sa Dios. O, karon, mao ba na atong gibuhat? Have we given that day to God? So if you have given that day to the Lord, hangtod abli ang simbahan, na ay activity sa simbahan, na akadiha. So unsa man ang sinugdanan sa activity sa church inig Sunday? Sunday school. Naa ka. Maminaw ka. Walay Sunday school sa gawas para na sa mga bata o sa mga young people. Ang mga adult naa diri sa sud, ang young people naa dito sa gawas. Ang mga children naapod sila ilang Sunday school. Adto ka sa imong klase. That is the beginning of worship. Kay ang pag-worship dili lang kay ang pagkanta, hasta sa nang pagpaminaw mga kaigsunan. Dili lang kay isulti ang worship. Ang imong kasing-kasing nag-worship when you listen to the teaching of the Word of God. Magsugod sa mga Sunday school teachers. Hanto na sa main preaching sa pulong sa Ginoo. That is part of your worship. Receiving the Word of God with joy. Receiving the Word of God willingly. Unya, with intention nga, kinahanglan makasabot yung kuan ni kay kinahanglan manibuhaton. Mo na gikuan nga giingon nga with intention ang imong pagpaminaw. Dili na kay ni anhira ka diri kay gidala ka, ni anhira ka diri kay wa kay mahimo, gi anhira ka diri kay ingnon nya kang backslider. Lahi sa imong intention da. With intention manutan na pero di man na mao. Ang giingon si Ginoo, you come because God want to instruct you. Di ba? Instructionan ka sa Ginoo, pero kung di ka maminaw sa Ginoo, sige lang, kaya naman sa ito'y lain nito gapaabot si Satanas, want to distract you. I-distract ka niya to destroy you. So sa may gusto nimo, ang instruction sa Ginoo o ang distraction sa yawa nimo? Pili Ikaw may papilion gyud sa Ginoo. Kabantay mo sa mga verses nga atong gibasa, puros gyud multiple choice. Ang nakanindot duha ra. It's either adto ka sa Ginoo o adto ka sa yawa. Mao na siya bottom line. Alright? So, mando sa Ginoo, burden. Kabugaton sa kasing-kasing, ayog dada. Ayaw dada gikan sa imong balay, nagkagubot mo dito niya, igawas nimo kanang dadon nimo bisag kinsa imo makit-an diha, mura nagkaaway nimo. Ayaw. Isubmitar na sa Ginoo mga kaigsunan. In verse number 23, usay gingos Bible, but they obeyed not. Ano yung problema? They obeyed not, neither inclined their ear, but made their neck stiff, that they might not hear nor receive instruction. Gipagahit nila ilang liog, ilang ulo mga igsoon. Kanang stiff neck, gahig una. Dili na gahig liog. Kasabot ha?
Nganong nahimo man sila gahig ulo? Because they obeyed not. Ang humok sa atong ulo, mga kaigsunan, gipractice na to ang obedience. Ginagmay nga sugo, yes. Buhaton na yun. Unya, maila man nimong obedient kay maminaw magyud kay unsao man niya pag-obey kundi siya maminaw. Good listener. Unsa may tabo sa usa ka tawo nga good listener. Achiever na siya. Kay ngano man nakaibaw man siya usay ang buhaton unya obedient siya. Kay bisag unsa ka pa ka-obedient kundi ka maayo maminaw, dili na tinuod imong pagka-obedient. Kay naa nagsugod ang imuhang obedience sa listening. Bitaw nga naka-obey ka kay naminaw ka o sa inyong mga anak kinsa man diha ang nag-practice og obedience. May lang man nimo kay one click. Pag ingon nimo siya mo anak, ngalan pa lang pagtawag, dili kay mayon. Oh! What's up? Uy, authority na nimo, imo singgitan og balik. Time's up! Go! Murabag ang imong gibuhat mas importante pa kaysa imong ginikanan. Mga bata, paminaw mo. Asa may mas importante, kanang imong giduwa-duwa o kanang imong ginikanan? So kung mutingog na ang ginikanan, yes ma! Yes pa! Di ba? Kay kung pananglitan si Papa, manawag ni mo, yung sa muka, sana yung Papa, ato na tagod-taguron, kaspa gawas anak. Kasamok ni Papa. Sa may naani mo, kaspa. Muna imong kinabuhi, magpangawot juga sa imong ulo, kay nagtuo ka, kaya nimo kung imong ginikanan. Nakasabot mo? Katol ang kinabuhi, mga igsoon, kung wala ang parents nga nag-support. Lisod. Lisod para sa mga anak nga way gabay. Lisod sa mga anak nga walay example nga makita. Muna importante mga parents ato gyuning pandayon, ipapanday sa Ginoo ang atong kinabuhi pinaagi sa pagtuman sa ginagmay nga sugo sa Ginoo. Ginagmay mga kaigsuonan. Naigingon si pastor, wala man nagisugo sa imuha nga iya-iyara. Kaya ako yung gilikayan mga igsoon sa akong pagkapastor nga di ko manugo nimo nga para sa ako nga benepisyo ra. Kaya suguon ti ka ba nga murag personal ba? Ang akong gisugo ninyo tanan para gyud na sa buluhaton o para sa imong kinabuhi. Wala man gitudlo sa Ginoo diha nga bantayin ni akong mga anak kay kuan ba anak pinalit sa bili sa kinabuhi ni Kristo. Unya gipaampingan sa mga pastor. Unya pagka manwa man ningon na buwan ko kita sa Bible nga pahugasan nagplato, palabahan na, palimpyuhan nagbalay. Voluntarily sa mga tao, okay na. Pero kanang imog yung kuan ari mo diri kay palimpyuhan ako ning among kuan. Dili na mao mga igsoon pero kani gisugo na to diri. Tanawa ra gud na abay personal diha. Para gyud na nga ma-intune ka sa gisugo sa Ginoo sa Great Commission. Gitudloan ka, gigiyahan ka mga kaigsonan. So, unsa may imong desisyon? Mao ba na? But they obeyed not. Neither inclined their ear. Unya nagpagahi na gyud sa ulo gyud hinuon. That they might not hear nor receive instruction. O sa resulta, luksota. Ato na ning diritsoon. 20 city. But if ye will not hearken unto me, to hallow the Sabbath day, and not to bear a burden, even entering at the gates of Jerusalem on the Sabbath day, then will I kindle a fire in the gates, di na diyog kapasudlo ni noon, thereof, and it shall devour the palaces of Jerusalem, and it shall not be quenched. Kanang imong gisaligan, kanang imuhang ang reason nganong nidako na imong ulo, God will consume that.
and He will set fire on the gate. Di ka kasud. Muna, pasalamat mo sa Ginoo nga naa pa ka, makasimba pa ka. Kaya naay mga tao, mga igsoon nga nagpalayo na si Ginoo, gibutangan na sa Ginoo kayo, bisag kung saan pa na nimog inbitar, ang ilang makita nga, di lang ko. Muna ayaw, kaguol po, ikaw maguol po ka, mamunggos po ka nga, lain, maiya nakita. Iya man si Ginoong lugar. Ang ato na buhaton na to, o kung sa gisugo sa Ginoo na to, then He is the one that will allow who will come and who can come. Ang ato is tanan atong abi-abihon, atong tagdon, pero ang Ginoo magimo decider kinsa gyud naagyon sa iyang tigumanan. Nakasabot mo? Unya na man ka diri. Pasalamat ka sa Ginoo. Mo na nga sa dihang mabunalan ka sa Ginoo, mo nagipani kanya diri. Kaya talawa lagi. Nag-ingnan di ko musimba. Natalawa na nung ako ra gisgutan ni pastor. Pasalamat kayo, di man ikaw akong gisgutan na baymongan. Dili ikaw. Ang kanang gibutang ni Satanas diha sa imong kasing-kasing nga maoy nahimong abi nimo ikaw ang gikuan, siya may gibutang ana para magamit kaniya. Unya gipansin na sa Ginoo mga kaigsunan because He loves you. Dili gusto sa yawa nga mga lagad ka sa Ginoo. Labaw nang dili gusto sa Ginoo nga gamiton ka sa yawa. Muna nga sa dihang gibutangan kaniya diha, giplanteran kaniya og attitude nga dili maayo, mo nay sitahon sa Ginoo sa iyang pulong. Muna limpyuhan kaniya, tangtangon na niya mga igsoon kung ipatangtang nimo. Now will you ask help from the Lord? He is more than willing to cleanse you and to make you as good as brand new. Hinumdumi ha, gihimo biyata si Ginoong new creature. Old things are passed away, behold, old things are become new. Sa diyan naluwas ka, gibag-o ka sa Ginoo. Pero tanawa, nagkinahinay balik dito sa daan ka kinabuhi. Ang uban, wadyo ka tilaw sa bag-o. Kay kinahanglan na hubuon o isulob. Hubuon ang daan, gingnan na ka sa Ginoo, bag-o na ka. So, hubuan na ng daan. Ikaw gihapon ang pahubuon sa Ginoo. Ang problema kay naa mga Pilipino magkay attitude. Nga unsa man, nga bisag mga guba na ay saring ilabay kay basig mapuslan pa na ba. Mao na ang balay na puno na mga kaigsuonan. Napuno nag junk. Pag junk shop na lang. Kung mauna kay mapuslan pa na. Are you listening? Pero kanang imo ra gipantaguan diha kay di kay basig usa ka adlaw magamit na. Mao na ang kinabuhi sa mga Pinoy. Mao na bahala magagi na di na kay kalihok. Aba ni kay basig magamit pa na ba? Wa na hino kay magamit. Di ba? Mao na ang mga Hapon kanang kuan kayo, kanang hapsay kay ilang pangunahuna. Kay ngano man? Basta di gyud na pwede naa diha kung di na siya gamiton. Kung unsay naa sa kusina, mo gamiton gyud na siya tanan. Kung unsay naa sa kwarto, nasa sala, nasa ug asa na part sa balay, basta visible, pasabot gamiton. Pag dili na gamiton, ipagawas sa balay. Nana sila ikaw kanang ilang kaugalingon nga butanganan ana mga di kuan niya kun di na gyud pang dispose. Di ba? Ang kitudlo sa Ginoo nato, di man Filipino style. Sige magkagtigom, sigtigom. Mo na di na kakalihok sa imong kinabuhi sa Kristohanon. Kay ngano man, wa makay discharge sa imong mga pagpabadlong. Nakasabot ha? Mo na di na kakalihok, mo na moabot ang panahon, di na ako mauwaw na ko. Di na ko angayan mo pakita sa Ginoo. Asa man dapita way Ginoo. Kung di ka gusto magpakita sa Ginoo, asa maka? Mo na di na kasabot foolishness na mga kaigsunan. Where on earth will you go nga dili iya sa Ginoo? Mga Christians, pamina mo, the best place for you to go on the Sabbath day, in the day of the Lord, is where God put you. Amen. In the church. Amen. He is the one adding you in the church. Mo na manapod ta og mga tao nga mahimong part sa body.
Kay naa diha ang panalangin nato mga Kristiyanon. Ato ni hinumduman, rebellion against God always leads to destruction. Ang pagrebelde against sa Ginoo, miyon ikaw, wa man ko ni rebelde sa Ginoo, pastor, sa imo raman. Nganong naam ko diri? Kisa may gasugo nako diri, kisa may gasugo nako nga tudluan mo. Ang Ginoo mo'y gatawag nako, ang Ginoo mo'y gasugo nako, ang Ginoo mo'y gahatag og mensahe nako para ihatag sa imuha, para mahimo kang andam, para mahimo kang andam sa pagpangalagad, andam sa panalangin. Wala gyud ka gipaandam sa Ginoo nako para bunalan. Imo na. Ang pagdisubay na nimo mo na mabunalan ka. Pero ang isugo sa Ginoo nako, andamon ka para sa mga nindot nga mga butang. So, if you are for that, so I am for you. Pero kung dili, kana mo'y tumong nimo sa imong kinabuhi, kay gusto jud kag burukas kinabuhi, I am not for you. Kay gipadala ko sa Ginoo para magkamaminaw, para ka maandam, para sa iyang paggamit nimo. Amen? So magpili ka. Pili ka. Do you want to eat the good? Or do you want to taste the sword? Diha ka mo pili. So, unsa may imong pilion sa imong kinabuhi, mga igsoon, dadana diri sa altan. Na if you are not sure yet nga kung mamatay ka, malangit ka, ang una gyud nimo pilion ang ebanghelyo. Pasudla si Kristo sa imong kasing-kasing. Dawata siya isip imong personal nga manluluwas. If you are not sure of your salvation yet, kung wa pa ka kasabot, kung wa ka kahibaw, unsa man nagkaluwasan di ay ingon ani ra ni. Kung mamatay ka karon, sa imong kasing-kasing ha, paminawa, ikay mangutana nimo, sigurado ba ka nga malangit imong kalag? O di? Kahibaw ba ka, asa pa dong imong kalag after ka mamatay? Kung panalitan mo yun, bahala na sa Batman. Wag yun sa Batman dito. Inikamatay nimo, wag yung Batman, makita nimo mga igsoon. Aminaw ta? Pero gipakabanaan na ni Kristo. And He want to save you. So if you are not sure of your salvation, dawata si Kristo sa imong kasing-kasing. Muluhod ka, niya ingna, Lord, sulod sa akong kasing-kasing, dawaton ti ka, isip akong personal nga manluluwas. Much better kung ikaw gyud mangayo sa Ginoo. No? Nindot na kanay mo giya nimo, pero kay ba magkag-unsay mo gikinahanglan, kaluwasan, ebanghelyo, pasudla si Kristo sa imong kasing-kasing. So dapita siya personally sa kinasing-kasing. Sa una gisulwining ko, na ini-guide nako, pero naabot gyud ang panahon mga igsoon nga nakadawat mo kako ato, no? Gidawat gyud nako nga ako ra. Kay gusto nako masiguro gyud nga luwas ko kay dinhi ni katiot-kiawan. Tinuod gyud ni mga igsoon nga nagyo impierno. Nya ang impierno ilabay pa gyud na sa lake of fire. Mao na nagitawag og second death. Imagine na nimo, gisilutan usa ka sa impierno, kuyaw na gud ng impierno gud. Pero hasta ang impierno ilabay pa na sa linaw nga kalayo. Death and hell were cast into the lake of fire, which is the second death. So na ay second death. Ang second death, mga kaigsuonan, mo na siya kamatayon sa kalag. Ug hangtod sa hangtod nakatuwa sa lake of fire. Wala na kuan diha. Unya dili sa kamingon nga sa sinugdanan na sakit, maanad naman ta. Dili ra na. Kaya ang mo feel og pain kanang imong kalag. Unya di gyud na mohunong gyud ang pag-feel nimo sa pain sa imong soul. Kani atuan ni maanad manam na siya ba sa imo ng body. Labi na kanang dasmag ka, adrenaline nimo kusog pa kayo, di ba? Way sakit. O kanang madasmag ka ba? Wa man di man na sila sakitan, ang nananaw mo gisakitan. Agay, nabuwag ang kato wag ito kasabot ngon. Wa sa kabantay og sakit sa diyang nabangga siya. Kaya ang adrenaline niya taas pa kayo. Di ba? Wa man namatay. Pagkataon na, pagkaugma na, agoy, ni low down naman ang adrenaline. Ingon na. So, naana sa body, wa may adrenaline ang kalag. Diretso yun na ang pain. Sakit mga igsoon. Mura ka
Mura kag manok nga giluno dito sa mantika sa Jollibee. Mura kag giprito ka hantod sa hantod. Nawa na way pagkaluto. No, mo na imagine na ninyo mga kaigsunan. So make sure of your salvation. Dapita si Kristo sa imong kasing-kasing. Dawata siya isip imong personal nga manluluwas. If you want someone to guide you, you can ask, no, natay men sa luyo. Natay mga kuan nga magpagiya ko bi. Oh, you do that. All right? Every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, Lord, thank you so much for the blessing that you have given to us today. Thank you, Lord, for giving us this message that allows us, O God, to remember nga naagyoy bugti ang disobedience. And so please help us, Lord God, to choose to eat the good and not to taste the sword. So please let your people also be reminded, Lord, not only today, apan sa amog yung pagkinabuhi, painumdumi mi, Lord, nga naag yun mi angay sundon, na mi angay tumanon sa imong mga pulong. And help us, O God, nga kung unsa may mga kabugaton sa among kinabuhi, amo na siyang ilabay diha nimo, among ibilin, among ipakuha nimo, Lord, para sa among pagkinabuhi, ma-represent ka namo sa kalibutan. Kay kung dili na namo buhaton, ang kasuko mo among mapakita sa bisan asa may muadto, and we cannot represent you. So please, Lord, help us nga kanunay nga gaan ang among kasing-kasing tungod kay nakuha ang mga burden sa among kasing-kasing, Lord. So please, in this invitation, may you please bless your people to come. Those who want to receive you, Lord, I pray that you will let them come this morning to receive you in their heart. And I pray, Lord, that those who have burdens in their heart, Lord, let them come to submit all the burdens in their heart, Lord, to you, so that as they go home, gaan ang ilang kasing-kasing, and they could represent you sa ilang panimalay, sa ilang silingan, o sa uban pa nga mga katawhan nga ilang mahimamat sa ilang kinabuhi, Lord. And thank you so much for this opportunity that we could come to the altar, Lord, to worship you, to honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, istorya ka sa Ginoo.